medyo usapang mata. Di ba? Paano ba talagang tamang pag-aalaga sa mata? Di ba? Ikaw ba, malabo mata mo? Kaya ko. Di ba? Ano ka ba? Nearsighted? Farsighted? Nearsighted ako. Kaya pagka ako'y nahihirapan, pagka malayo, no? Parehas tayo. Ako 500 na yung aking grado. Okay, ako naka-contact lens na ngayon. Anyway, meron tayong bisita ekspertong doktor. Ito'y kaibigan natin. Certified ekspertong ophthalmologist. Ito ay doktor sa Chinese General Hospital. At meron din siyang mga clinic. Mamaya malalaman natin kung saan ito mula sa ating kaibigang ekspertong doktor, ophthalmologist, mga kapatol, mga kaserbisyo. Kung meron po kayong mga tanong, mag-ready na kayo. Yes. At ito, partner, ay certified kapadyak din. Alam mo yung kapadyak? Ay, lagi ko ito nakakasabay sa Antipolo. Nakapakalakas mag-bike itong ating kaibigan doktor na ito kasi malinaw ang kanyang mata. Yan. Huwag ating matagalin pa ang ating kaibigan. Ang ating kaserbisyo, Dr. Carlo Alegre. Yan. Magandang gabi lahat sa lahat sa mga kapatrol, tapos kaserbisyo. Kapatrol Dolan, idol. Yan. Si Doc Carlo, ha? Yan. Oo. Magandang gabi, Doc. Magandang gabi, Doc Carlo, ha? Maraming salamat sa iyong panahon para magbigay serbisyo sa ating mga kaserbisyo na nakikinig ngayon sa DWBL 1242 at sa ating online Facebook at YouTube channel. So, usapang mata. Usapang mata tayo, Doc. Doc, unang-unang tanong ay marami ang nagkakasakit ng diabetes, no? Mga diabetic ngayon na lumalabo yung mata. 'Di ba? Ano ba ang dahilan nito at ano ang mga dapat pamamaraan para sila ay guminhawa, ika nga, yung paningin? Ano mga mapapayo natin dito, Doc? Okay, pagdating sa mga sakit sa diabetes, lalo na ang pag-aapekto nito sa mata, no? Syempre, ang pinaka-importante ang pagkokontrol ng diabetes. Yung ibang tao, iniisip nila, pwedeng hayaan muna ang diabetes, hayaan muna na lumala hanggang sa napakalabo na. Pero ang problema kasi sa mata, pag nasira na to, hindi na natin kaya ibalik. Ang nagagawa lang namin, yung mga natitirang ayos o mga ayos pa sa mata, kaya namin panatiliing ayos. Pero pag nasira na, wala na. Kaya ang mapapayo ko po sa mga may mga diabetes, lalo na yung mga uncontrolled diabetes, bisitahin nyo po ang ophthalmologist nyo para matingnan po ang likod ng mata. Specifically, yung tinatawag nating retina o yung pelikula ng mata. Dahil ito yung isa sa pinakatinatamaan ng diabetes at sa mga unang stages, kaya natin siyang hindi patuloyin o hindi palalain. Kaya lang pag ito'y malala na o medyo nasa late stages na, minsan hindi na namin mabalik yung paningin. Ang pangalawang tinatamaan ng diabetes ay syempre yung tinatawag nating lente ng mata. Mas mabilis nagkakaroon ng katarata ang mga tao. Kaya usually pag hindi naman masyado makapal, maaaring hindi muna namin galawin. Pero pag medyo makapal na, kinakailangan na namin tanggalin at palitan ng panibagong lente para makita, no? Pero ito, sa totoo lang, para sa akin, hindi ito yung urgent. Ang pinakakailangan talaga yung sa likod ng mata. Dahil yung katarata, hindi kagaya ng diabetic retinopathy, ay yung katarata ay reversible blindness. Ibig sabihin, pag tinanggal natin ang katarata, may babalik natin ang paningin. Hindi kagaya yung sa diabetic retinopathy. Doc, si Robert Tampulto, ano po yung direct relation ng sakit ng diabetes kaya naapekto po yung ating mga mata? Okay. So to put it simply, no, ang pinakatinatamaan po kasi ng diabetes ay ang mga ugat ng mata, particularly yung pinakadingding ng ugat, no? So ang nangyayari kapag nasisira ng dingding, nagiging parang leaky na sila o nagtatagas. Isipin nyo po yung parang pipings natin sa bahay, no? Nagiging leaky sila. Isipin nyo, ang lagi ko po sinasabi sa mga pasyente ko, no? Isipin nyo na yung mata ay parang bahay din, no? Doon sa pinakaunang palapag, nandun yung pipings. Kung nasira na yon at tumatagas yung tubig at dugo, hindi na makakapunta doon sa mga upper floors yung mga nutriento na kinakailangan. Sa ganon, ang nangyayari, yung mga upper floors, imbis na hayaan lang nila yon, gumagawa sila ng mga ugat
yun yung mga ugat na yun yung imbis na makatulong, yun yung mga nakakasama at biglang nagpapadugo dun sa likod ng mata. At bukod doon, dahil nga tumatagas yun dun sa pinaka-ground floor, sa pinaka-ilalim, nagkakaroon din initially ng changes sa paningin, no? Ng panlalabo. Yung parang pag tumingin po kayo sa tubig, di ba? Kung wari wala tayong goggles, pag tumingin tayo sa tubig, minsan yung mga linya pumapaling o minsan nanlalabo. So, yun po yung mga ibang early signs sa diabetes. Pero sa totoo lang po, hindi ko po sinasabi na dapat pag nagkaroon lang tayo ng mga simptomas saka tayo nagpapatingin. Mainly because ang diabetes po, pag nagkaroon na ng simptomas, malaking tsansa, nandun na po tayo sa late stages. Ayun. Dok, ito naman magandang matanong natin sa ating mga malaman ng ating mga kaserbisyo. Totoo ba na mayroong mga pagkain na nakakalino ng mata? Totoo ba yun? At kung meron man, ano-ano itong mga to? So, may mga vitamins talaga, no? May mga vitamin A, yung mga sinasabi natin, yung lutein, lahat yan nako-correlate. Pero sa totoo lang po, yung mga vitamins na to, hindi siya proven sa studies to be of benefit. Pero wala naman pong masama kung ito'y iinumin natin. Pero doon mga ibang sakit, no, tulad ng may tinatawag po kasi tayong age-related macular degeneration. Meron po talagang formulasyon ng vitamins. Specifically, yung vitamin C, vitamin E, meron pong lutein, zeaxanthin. So yan po ay mga parte ng formulasyon na yon na nakikita na pwedeng magkaroon ng benepisyo para hindi lumala yung tinatawag natin age-related macular degeneration. Okay, so nakikita ko, Dolan, pina-flash yung slides, no? Medyo nandun yan, no? Yung mga yan, no? Actually, dito sa slides na to, ang ginawa ko, hinahati ko kasi yung mata sa tatlong parte. Yung pinakaharap, yung gitna, at sa kalikod para hindi nakakalito, no? So, itong slides na to, itong presentation, kung gusto nyo, kung maaari lang po, dadaanan ko lang mabilis, ito po kasi yung mga most common na nakikita natin. Oo. So, ito po yung una, no? Ito po yung tinatawag nating kulite. Kulite, yan. Yan yung nagkakalokohan pag bata tayo, Dok, no? Namboso ka, no? Oo, naninilip ka. Oo, naninilip ka, no? Kaya may kuliti ka. Pero totoo, hindi, ano? Paliwanag mga, Dok, ano yung kuliti na yan? Paano ma-prevent yan? Sa totoo lang, yan din ang panakot ko, Dolan. Pero hindi yun totoo. Pero itong kuliti kasi ang nangyayari, meron kasing mga glands sa mata natin kung saan nababarahan to. Pag nabarahan to, nagkakaroon ng infeksyon. Ito po yung tinatawag nating kulite. So, napaka-common po to dun sa mga bata, lalo na pag medyo madumi yung mga pilik mata, no? So, pag ganito, tinitingnan namin, binibigyan namin ng antibiotics na pamatak at iniinom, no? So, ito yung pangalawa, yung tinatawag natin chelation. Bago kasi magka-infeksyon, ito po muna yung nangyayari, chelation, no? So, pag na-block yung gland sa may mata, nagkakaroon ng parang bukol kasi nagkakaroon ng accumulation ng anong oils. Tapos pag nagka-infection, yun yung tinatawag nating kulite. Okay. So ito po, no, napaka-timely, Patrol Dolan, no. So right. Nakakahawa eh. Naka-flu ngayon, lalo na medyo kanina nga maulan eh. Nag-bike pa rin ako pero medyo maulan. So pag ganyan, usually na marami kasing causes. Pwedeng viral, pwedeng bacterial, pwedeng allergic. Sorry ma'am, next slide po. So, Doc, oo. Given that itong mga pinaliwanag natin na to, itong mga sakit na to, no? Itong mga sakit na yan, na kulite, yan, ano talaga ang mga basic, Doc, na mapapayo mo na eye care? Paano talaga natin poprotektahan sa bahay muna ang ating mga mata? Kasi baka mamaya, bukas ang ngipin, pag ngipin, alam mo, kung tatong best ka mag-sipilyo, may ganyan, ano? Baka sa mata meron tayong matanong kay Doc Carlo, ano mga eye care sa bahay na dapat natin tandaan para makaiwas sa mga ganyan sakit? Okay. So Dolan, para sa akin ang pinaka is proper eye care. Ang proper eye care is proper eye protection, no? So usually wala naman talaga tayong specific na kagaya ng toothbrush na nililinis yung mata. Usually naman pag meron nagiging problema, saka lang namin yung ginagawa. Pero para sa akin ang pinakamaganda, lalo na kung nga rin nagbabike tayo, no, Dolan,
proper eyewear sunglasses, number 1. Marami pong biglang tumatalsik sa mata. Minsan, maliit na bagay lang, pero pag nagka-infeksyon, nagdudulot to sa pagkawala ng paningin, no? Lalo na yung sa pagkatrabaho, yung mga grinder, nako, marami akong nakikitang ganyan, no? Yung mga naga-grinder or proper eye protection po yung pinaka-kailangan natin sa ngayon. Opo. Oo, dapat yung mga nag-welding kasi minsan. Parang imbis na gumamit ng doc ng mga aparato, Mga eye shield, o eye shield, wala. nakokontento na sa mga peking shades. Yung mga peking shades na ginagamit, no? At pagkatapos na mag-welding, sumasakit na yung mga mata. Ayun pala, Doc, follow-up ako dyan. Yung sinasabi ni Kapatrol Dolan, yung mga eye shield, yung sabi niyo dyan. Kasi marami tayong nakikita, marami nagbebenta ng mga sunglasses, dyan na mura, at di natin alam. So, ano ba talaga yung pwedeng payo natin sa ating mga kaserbisyo, Kapatrol, sa tamang paggamit ng mga shades, saan ba pwede talagang bumili na hindi fake? Kasi 'di ba, pag peke ata, mas gagrabe yung mata natin. Okay. So just to clarify, no, regarding sa mga glasses, no, usually pag may grade, no, minsan pag mali yung grade natin, nagkakaroon lang naman ng eye strain. Pero it doesn't affect the progression of the grades, no. This is just to clarify. Then with regards to the shades, no, syempre pag lalabas tayo, Dolan, gusto natin yung may UV protection, Sir Robert, no? Gusto natin yung may UV protection, pero hindi natin yun ma-assure dun sa mga nakikita natin sa labas, no? So, for me, you can go to your trusted optical shops or you can purchase trusted brands in the industry so that alam natin na yung binibili natin ay nakakatulong talaga para sa ating mata. Ayun. Alright. Doc, ito naman, marami sa ating mga kababayan, nakasalamin, iba naman naka-contact lens. Oo. Tapos, marami nakakalimot magdala ng solusyon ng contact lens at minsan ay nakakalimutan pang tanggalin yung kanilang mga contact lenses, no? Delikado ba ito, Doc? Yung pag hindi mo natanggal yung contact lens mo, natulog ka, nakatulugan mo. Okay. Actually, napakaganda ng tanong mo, Dolan, kasi kailangan ko yan i-emphasize, no? So, yung contact lens, ang dami namin nakikita na hinahayaan nila yung contact lens sa kanilang mata, no? Meron din yung iba gumagamit ng kung ano-anong contact lens yung nabibili lang kung saan-saan. Ang problema, ang contact lens ng mga ito, kung nagkaroon ng infection dito, nakakabulag to at pwede wala ang paningin natin dito. May mga kaso kami na napakagrabe ng infeksyon na kinakailangang tanggalin yung mata para lang makontrol yung infeksyon. So, magandang tanong yan, Dolan, no? So, bukod doon, no, doon sa mga natutulog na sabihin natin hindi man nagkaka-infeksyon. Meron mga pasyente na dadating sa amin, sasabihin sa amin, bakit dati okay naman yung contact lens ko? Pero ngayon, hindi na. Kasi ang pag nilagay mo ang contact lens sa mata, kahit na extended wear yan, somehow nililimit niya ang nutrients or ang nutrient circulation sa harap ng mata. At dahil dito nagkakaroon ng changes dun sa gilid na dati na wala naman talagang namumuo ng mga bagong ugat, nagkakaroon ng panibagong ugat. Kaya nagkakaroon ng tinatawag nating contact lens hypersensitivity. So itong contact lens... Doc, alam mo, kasi medyo pricey pag sa mga mall ka bumili, di ba? Ng contact lens. May mga nakakausap ako na iba na, uy, ang mura sa ganitong online ng contact lens. Mura lang, nagamit ko na nga minsan. May iba pa akong may kulay gray, may kulay blue, o may kulay green. Nakakatakot ata. Oo, at siguro kalahati ang presyo sa mga totoong legit na mga optical, no, na nagbebenta. Yung sa'yo ba, Kapatrol? May kulay ba yan? Wala. Ay, kala ko, ano ba yan? Totoong kulay ba yan ng mata mo? Yan, totoong kulay yan. Natural yan. Hindi, Doc. So, Doc Carlo, ano mo pa mo sa mga mahilig bumili ng mura na mga contact lens? Totoo ba na ito ay delikado rin o okay na naman to? At tingin mo? Okay, sa akin po, mahilig po kasi ako bumili ng mura.
Pero pagdating po sa mata, siguro wag po muna, no? Kasi ang problema ko dito, kapag hindi controlled yung mga solutions dun sa contact lens na pinaglalagyan, no? Tapos nagkaroon ng, let's say, infection breach, tapos sinuot mo to, pwede tong makabulag, no? So we had this cases previously when contact lens was readily available sa mga bangketa, no? Nagkaroon ng ganito, and we had nagkaroon kami ng napakaraming kaso kung saan nagkaroon ng infection yung harap ng mata nila. Karamihan sa kanila na treat namin, pero syempre hindi na namin mababalik yung paningin kasi katulad ng dati. Yung iba, para lang makontrol yung infection ay natanggal nga yung mata, sabi ko sa iyo, Dolan. Oo. So, ingat tayo. Mas maganda po kung bibili tayo doon po sa mga alam na natin o reputable na nagbebenta. Ayan. Doc, tatanong lang ako. Tungkol sa technology naman to, alam natin, technology has advanced through the years. Dito naman sa ophthalmology, how far have we come na natulungan tayo ng technology para mapagaling ang ating mata? Kasi alam ko, yung mom ko kasi nagkaroon laser. ng parang, hindi laser Diba, parang transplant na transplant. hindi magawa years before. So, yung transplant parang ginawa lang one day, tapos okay na. So how far have we come in terms of technology advancement? Okay, when it comes to technology advancements, I think we can label it as screening for screening purposes. So now we have the artificial intelligence na mga apparatus where we can screen for pathologic eye diseases, no? That's number one. When it comes to the diagnosis, of course, malayo na yung nirating natin, no? Kumbaga dati x-ray lang kami sa mata, ngayon meron na kami mga CT scan kung saan nakikita namin yung mga maliliit na mga struktura sa loob ng mata at na-assess na namin halos lahat, no? Pagdating naman sa treatment, of course, with the advent of small incision cataract surgery or yung phacoemulsification wherein parang endoscopy na siya. We use small ports, maliliit na lang yung mga sugat natin. Meron na rin po tayong laser, meron na rin po tayong mga iba't ibang gamot na ini-injection sa mata na dati wala pong gamot, no? Meron po 'yon. Kaya lang nandun pa rin po tayo sa stage na meron pa rin pong mga sakit, lalo na yung mga genetic diseases na wala pa rin pong gamot, no? So yan po yung currently in clinical studies, yes po. Nabanggit mo, Doc Carlo, yung laser, no? Marami ng hospital nag-o-offer niyan, di ba? At ako, yung kapatid ko, nag-undergo na lang ganyan, no? Advisable ba to, Doc Carlo? Yung mga laser na ganyan na mababalik sa normal, yung although medyo pricey, yes, medyo mahal, no? So, hindi ba rin delikado? Okay, so basically, Dolan, sa laser kasi, marami kasi laser na application sa mata. Pwede sa harap, yung para mawala yung grado natin. Meron yung mga may binubutas para gumanda yung daloy ng tubig sa likod. Meron din yung sa diabetes ablative, no? Sinisira yung likod para ma-save from progression of diabetic retinopathy. I think nire-refer mo yung when it comes to dun sa LASIK, no? Actually, yung LASIK, we have screening, no? May screening naman po para dyan. Before you undergo LASIK, of course, you have to undergo a complete ophthalmologic examination. Pagkatapos po neto, pag na-recommend po sa inyo na doktor na pwede po kayo para ma-LASIK, isi-screen pa po kayo ng LASIK center bago kayo mag-undergo. Kasi ang ginagawa po niyan, medyo binabago po natin yung struktura o yung curvature ng harap ng mata natin o yung tinatawag nating cornea. Minsan pag sobrang nipis hindi pwede or may mga ibang kondisyon na hindi pwede. So pag ganyan po we take steps before we advise the procedure. So mas maganda po magkonsulta po muna kayo sa ophthalmologist nyo. Tapos pagkatapos po nun, siyempre isi-screen pa po yan sa center, no? May mga papagawa tayo. Pagkatapos po nun, saka lang po kayo mag-undergo. When it comes to the risks and benefits, of course, kung ikaw yung tao na pagising mo, wala ka talagang makita, tapos biglang nag-LASIK ka, pagising mo, may nakikita ka, the quality of life changes a lot. Okay? The risk Ayan.
pa rin. May risk pa Sa rin. mga kaserbisyo, puntahan nyo si Doc Carlo kung may problema kayo sa mata. Yes, oo. At Doc, saan ang mga klinik natin, Doc? Saan ang mga klinik mo? Saan ang mga klinik natin? Sa Manila po, sa Chinese General Hospital na lang po. Tapos meron din po sa Bulacan, Baliwag Eye Center, and San Fernandino Eye Center. Ayan. Okay, Doc, Carlo. Last, paalala sa ating mga kaserbisyo sa pag-aalaga ng kanilang mga mata? Ang pinakamaganda po ay pag may nararamdaman, magpakonsulta na po kayo. Huwag po nating hintayin na medyo matagal na, sira na, dahil sa ganun wala na po tayong magagawa.